Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, naranasan ko para iwas congestion, pakonti-konti lang yung video na re-reactan natin. Iilan lang to. At gagawin kong concise hanggat maaari. Minsan pagka marami akong gustong sabihin, napapatagal eh. Una, ano ba unahin natin? Ito, si Nening B, no? Nagbabalik si Nening B. Content kasi siya ng Tikim TV. So, ito yung, ano, yung sinabi ni Nening B, 'di ba? Child labor, ito ang sagot ni Nening B. Unang-una tanong ko, sagot ba talaga ni Nening B yan or ano, tinuro nyo? Minsan hindi mo na maintindihan kung sariling sagot ni Nening B or ano. So play natin to. Bakit po ganun? Pag pong mga batang mayayaman na nagsisipag po sa buhay, child star po. Pero pag kami naman po mahihirap na bata, child labor naman daw po. Wait lang. Paano mo nasabi na yung ano, yung mga mayayaman eh child star, kayo mga mahihirap? Di ba? Mag-uutak teleserye na naman tayo, men eh. 'Di ba? Ano ba dun yung ano, yung child labor, yung ano ba yung mayayaman na sinasabi niya na nagtatrabaho? Hindi, ganito kasi iyan, no? Sa pag-aartista ba? Yun ba yung tinutukoy ni ate? Or sa ibang aspeto? Doon sa pag-aartista kasi, kaya hindi na child labor yun, may permit kasi yun sa dole. 'Di ba? Although na parang ganun din naman ano, kaya lang legal sila kasi nag-a-apply ng permit sa dole 'yun. At yung alam ko sa entertainment industry lang talaga nangyayari doon. Kasi sometimes kailangan kasi ng may papapel na ano eh, may papapel na bata, 'di ba? Hindi naman kasi halimbawa kailangan doon sa eksena may baby. Alam naman matanda yung gumanap na baby doon. 'Di ba? May special na permit no dahil kailangan talaga sa ano 'yon, entertainment industry. Kailangan talaga na at may limitation naman 'yon. 'Di ba? 'Di ba pag nanonood ka ng Gawin Bulilit, may ano doon, may parang disclaimer sa umpisa na yung na ano sila sa dole, 'di ba? Now, siguro ang sinasabi niya naman, ba't yung ibang mga anak mayaman na o nga naman ano, may mga nagninegosyong anak mayaman, let's say may kilala ako eh nung kaklase ko nung college. As in minor di edad siya ano. Pinagawan siya ng parents niya ng parang ano, yung sa kotse, yung parang workshop, ganon. Kasi hilig niya talaga kotse. 'Di ba? Yung sinasabi ni Nening B kasi na yon, alam mo, nagnenegosyo no yung anak mayaman. Yun kasi hindi naman nila ginagawa ni Nening B yun dahil naghihirap sila. So yung pressure kasi sa kanila, hindi mo maituturing na ano yun eh, na child labor kasi unang-una hobby nila yung ginagawa nila. Kung gusto nila na hindi kasi nila ginagawa yun dahil sa pangangailangan. 'Di ba? Or kung hinahayaan naman ng magulang na inano sila, may purpose doon na para matuto yung anak nila. Hindi dahil hindi nila kayang mabuhay. Kasi may option yun eh, pagka nabigo yung anak nila, pwede nilang pagpahingahin, no? Eh, ganyan talaga ang buhay, anak. Kung nalugi ang negosyo mo, pahinga ka muna. Sa inyo, hindi pwede yun. 'Di ba? Kailangan talaga magtrabaho kayo dahil ikakabuhay nyo yun. Yun ang difference kasi noon dun sa mayaman. Yang sa'yo kasi, talagang child labor talaga yan. Bawal sa batas yan. Yung ginagawa sa'yo. Sana naiintindihan natin yun, no? Kasi ang piniprevent doon, maabuso kayo. Eh yung mga anak mayaman na sinasabi mong siguro nagwo-work sa negosyo nila, no? Mga salimpusa lang naman yun eh. Oh, may ibang nangangar. Katulad ko dati no, nung nasa high school ako. 'Di ba?
may 2 store akong hawak. Pero kahit mag-banjing-banjing ako, okay lang. Kasi ano yun eh, parang training grounds ko lang yun eh. Hindi naman talaga ako yung talagang Oo, nagtatrabaho ako, siniswelduhan ako, pero yung may advantage kasi sa akin dahil anak kasi ako na may-ari. Nakakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Hindi yung pressure na katulad na sa inyo na 1,000% na kailangan gawin nyo talaga yan, kailangan kayo magpuyat dyan, 'di ba? Yun lang naman yung siguro, parang mali yata yung comparison ni Nening B do sa child labor na tinatawag. 'Di ba? Yung mga yung mga nagninegosyo anak ng mayaman na minor de edad, hindi naman sila pinwersa eh. I don't know. Sa'yo, pwede mo sabihin na hindi naman din kami pinwersa, kusa kaming tumulong. Pero ginawa mo yan, napwersa ka din dahil pangangailangan nyo. Bilang pamilya, pangangailangan nyo. Huwag mo sasabihin na hindi rin ako pinwersa. Napwersa ka. Bakit ka magtatrabaho? Dahil pangangailangan nyo. Kailangan nyo eh. Napwersa ka rin nun. Di ba? Kahit pa sabihin mong hindi ka inutusan ng magulang mo, hinayaan ka ng magulang mo na siya na sumama kang bumuhay sa pamilya nyo. 'Di ba? Malaki ang difference nun nung dahil kayo talaga ay maliban lang kung hobby mo 'yan. Kung gusto mo magpahinga anytime, makakapagpahinga. Feeling ko hindi dahil kailangan nyo 'Di ba? Yun ang malaking difference nun. Doon sa mga mayayaman ka mo na hindi child labor, nagiging superstar. Naging star ba yon? Tapos, ano pa ba yung sasabihin niya dito? Ang akala po kasi ng iba, ginagatasan po kami ng mga vlogger. Actually, hindi po talaga. Malaking tulong po sa amin ng mga vlogger. Agree naman ako doon. Malaki talagang tulong yung mga vlogger. Pero, yung sa ginagatasan part, 'di ba? Doon sa ginagatasan part, oo, ginagatasan kayo. Kasi sikat kayo eh. Tapos iiwan na lang kayo pagka, alam mo na, tapos si Diwata, wala nang, si Diwata na mismo nagbablog sa sarili niya. Kaya nga, Diwata 2.0 ka eh. 'Di ba? Kasi yung ganito ang ginagatasan, hanggat mainit ka pa, kung tutuusin yung story ni Nening B, isang pasada lang dapat to eh. 'Di ba? Isang pasada lang to eh. Let's say halimbawa, let's say ganito na-inspire ka kay Nening B. Talaga namang kahanga-hanga itong batang to. 'Di ba? Nagtrabaho siya. Isang pasada lang dapat 'yan eh. Ang problem kasi, uulit-ulitin ka ng vlogger. Hanggat may natutuwa sa'yo, uulit-ulitin ka. 'Di ba? Hindi ka naman kailangan i-monitor dahil masama ang ginagawa mo. 'Di ba? Halimbawa, may mabibiktima na naman si Nening B. Hindi naman ganon. 'Di ba? Dahil kasi masarap ka sa mata panoorin, nakikita ng vlogger yon, hindi mo namamalayan, ginagatasan ka. Maaaring beneficial din sa'yo dahil marami din naman pumupunta sa'yo, di ba? Pero, ganun din yun. Siguro, napapansin mo, maganda, tapos minsan binabayaran ka rin, di ba? Ng mga vlogger, inaabutan ka. Hindi ka naman siguro binabayaran, inaabutan ka. Hindi mo mararamdaman na ginagamit ka. 'Di ba? Kaya lang ang maganda sana sa iyo, wag mong gayahin si Diwata na lumalaki ang ulo. Minsan kasi mga mga mapapansin mo yung mga vlogs ni Diwata, yung mga luma. Mga vlogger din na nagpalaki ng ulo kay Diwata eh. Ano masasabi mo sa mga basher na nagalit sa iyo? Diwata, anong masasabi mo na sa basher? 'Di ba mga inggit lang sila? 'Di ba, men?
Pag ganyan ng kasi ito si Neneng Bimura pa ang isip nito. Si Diwata kasi matanda na yun nung ginagatasan siya. Walang reason yun para sabihin mo na si Diwata ay ano, walang reason na hindi lumaki ang ulo niya. Ito kasi si Neneng B, nasa ano pa to nasa stage pa to ng imomolde ang isip eh. Prone pa siya sa impluwensya talaga ng iba. Kaya yun ang banda nakakatakot. Actually, exploitation din yan di ba, pagka ganyan. Well, wala namang magdidemanda, di ba? Di pagpatuloy nyo lang hanggat wala nagdidemanda. Pero kung tutuusin, illegal yung ginagawa sa'yo na pati nga dapat yun yung pagko-content sa'yo, pag bata ka, pag minor de edad ka, dapat may permiso na magulang yan eh. Di ba? Kaya lang, siyempre, sino ba naman ang magdidemanda? Gusto mo rin siguro kasi nga, malaki din ang benefit sa negosyo mo. Kasi, pag nag-viral ka kasi ngayon, magkiklik ka talaga. Kikita ka. Di ba? Ang nangyayari is scratch your back, scratch mine. Di ba? Sa parte mo, walang masama sa parte mo. Di ba? Kaya lang syempre, yung pag nagagamit ka or na-expose ka sa social media, pwedeng makorap kasi yung mind mo eh. Makorap yung isip mo. Yun ang sayang. 'Di ba? Andiyan na yung ngayon parang nakikitaan ko na dahil may mga sumusulsul sa yung vlogger. I'm so sure hindi mo na come up sa sarili mo 'yan. Yung sinabi mo na 'yan. Pwedeng tinuruan ka nung yung Tikim TV. Pwede ha, hindi ko sinasabing tinuruan ka, pwede. Yung kung ano-ano mga pinapasabi sa iyo. 'Di ba? Nag-i-start na gamitin ka na. Siyempre, bubulahin ka ng mga vlogger na yan dahil kailangan mai-content ka nila eh. 'Di ba? Alam ka sasabihin ng vlogger na yan na, uy, huwag kang pumayag na magpa-vlog. Siyempre, kailangan ipakita mo na suportado mo din yung mga vlogger dahil iba-vlog ka nga. 'Di ba? Now, yung pagba-vlog, doon sa pagtitinda niya, wala namang masamang naidudulot sa kanya yon. Nakakatulong pa nga sa kanya yun eh. Ang problem nga lang kasi dito, yun nga, yung parang makukurap yung mind niya. Pero bahala kayo, no? Darating din naman ang time, pag nag-fade na siya, hindi niya naman na mahahabol yung mga vlogger na yun. Hindi naman siya habang boy matutulungan yun eh. 'Di ba? Ito, si Tikim TV na ano niya rin yata si Diwata dati, tapos na. Kasi muli po nilang binigyan ng buhay ang Carriedo po. At kami pong mga vendor, lalong-lalo na po ako. Yung mga gustong-gusto ng mga utak teleser, galing sa hirap. Tinan mo ang hirap. Di ba? Yan ang gustong exploit ng mga vlogger ngayon eh. Pakita yung mahirap ka. Di ba? Parang si Pio Balbuena, kung makita mo yung mga palaging ginagamit yung mga mahihirap eh. No? Bagay, kanya-kanya style yan eh. Nasasabi ko lang naman, di ba? Kung ano yung tingin ko. Sabihin ng iba, ikaw nga, ginagamit mo yung mga ghost hunter. Ako naman, nag-expose naman ako. Hindi ko naman sila, kung gagamitin ko yung mga ghost hunter, ito madali lang, kung tutuusin, madali lang talaga gamitin yung mga peking ghost hunter na yan. 'Di ba? Matagal ko na sinasabi to eh. Pupuri-purihin ko yan. Yung sila Kuya Red. Uy, ganda ng ni Kuya Red, ng video. Nakakatakot talaga. Siyempre, yung mga may gusto kay Kuya Red, magsusubscribe sa akin, 'di ba? Parang yung ginagawa ni Boss Rino, 'di ba? Si Boss Rino hindi naman nagdi-debunk yun eh. Hindi naman masama din ang ginagawa ni Boss Rino. 'Di ba? Nagre-react lang si Boss Rino yung feelings niya habang pinapanood niya yung video. Pero hindi niya naman ina-analyze kung peke ba yun o hindi. Yun ang pagkakaiba namin dalawa ni Boss Rino. 'Di ba? Kung ang gagamitin ko yung mga sila Donsky na yan, daming mga tanga-tangang fans yan na
na naniniwala sa kanya. Sasakyan ko yun. Maniwala kayo sa akin. Di ba? Next video. Ito, piplay ko to. Matagal na kasing problem ito. Ano ba nangyari dyan, pre? Pinakukuha sa akin, no? Tignan mo, pre. Pinakukuha sa akin yung order. Ano ba order mo? Yung KYT na order ko, yung gagamitin ko sana ngayon kasi nga aalis ako. May rights kami. Wala naman kaya ako ngayon alam nandun ko dyan. siya. Ako, driver lang ako, nag-deliver lang ako. Ano yung pinadala sa'yo? Oo, yung pinadala sa... Ay, tingnan mo. Susuotin ko yan. Hindi nga naman talaga yan. Ikaw, papayag ka ba? Susuotin mo yan. Bal tayo yung sitwasyon. Ako yung rider tapos ano. Di ba? Hindi mo natanggapin ko, di ba? Kayong dalawa nung seller ang mag-usap. Yun na lang, oo. Transaction. Di ba? Alam mo Seller, dapat yung seller. Alam mo yan, kuya. Kung alam mo yan kung saan mo ba pinigap to? Ha? Hindi naman kasi ito. Ba't na ito ang laman yan? Hindi naman ito yung laman yan. Tignan mo naman laman yan. Layo naman yan sa laman yan. Oh. Kaya nga, Ano ba yan? Ito, may nagsasabi scripted daw eh. Pero I don't care kung scripted o hindi. Nangyayari kasi talaga sa totoong buhay yan. Actually, kahapon nangyari dito yan sa tabi namin eh. Yung iba yung diniliver. 'Di ba? Ito yung paulit-ulit na problem kasi dito sa mga delivery na tayo sa Shopee o kaya kahit sa mga online seller sa FB Market. Walang kinalaman yung rider. Wag rider ang aawayin nyo. Katulad dito sa kapitbahay namin, parang tututukan niya pa ng baril yung rider ng Shopee. Kasi ang binili niya daw gaming chair. Ang pinadala, iba yata yung pinadala eh. Basta iba yung pinadala. Ang suggestion ni rider, i-message niya yung sa Shopee. Wag daw bubuksan at Eh di balik mo. Hindi nga, yung rider kasi, taga-deliver lang yan. Di ba? Pag matatanda talaga minsan, hindi nila naiintindihan, Akala nila, pagka binili mo yung isang bagay, alimbawa sa Shopee lahat ang nagbebenta nun, yun ang akala nila. Tapos yung rider, parte yun ng Shopee. Ang tagal namin, yung pati yung mga kasamahan kong dito sa tabi namin, ini-explain na rin sa kanya, wala pong kinalaman si rider. Pati kami aawayin pa ni kuya. Diba? Diba? Simple lang naman yan. Itong mga to, nag-ano lang yan, wala siyang pakialam dun sa transaction nyo. Ang contract nyo lang dyan kay rider, yung serbisyo niya na ihatid sa iyo yung yan ang pinadala sa kanya, malamang yan ang ipapadala sa iyo. Kung iba yung pinadala sa iyo, wala siya magagawa doon. 'Di ba? Or kung halimbawa ganito kung ito ay sa FB Market mo nabili, tapos si rider ang sisisihin mo. 'Di ba? Kontakin mo yung seller. Ngayon, pag hindi ka na kinontak ng seller at nakabayad ka na, hindi ganito, may pagkakataon naman na babayaran mo muna, i-check mo muna bago mo sendan ng GCash. Kapag ka hindi, wag mong tanggapin, pero bayaran mo yung yung pagpapahatid nito dahil yun lang naman ang serbisyo niya eh. Let's say halimbawa yung pag-book sa kanya ay 150, bayaran mo yung 150. Kasi hindi ka naman binudol doon sa 150, talagang hinatid lang sa'yo yung item eh. Ang problem kasi, hindi yun yung binibili mo, fault na ni seller yun. 'Di ba? Hindi na nitong rider. 'Di ba? Tanggapin mo yan. O let's say halimbawa, ganito, ito pa yung masakit. Binayaran mo yung sa FB Messenger, tapos pinadala ito, lumang helmet yung pinadala sa'yo, yung gasgas na. Tapos sisisihin mo yung rider, walang kinalaman na rider doon. Ikaw yung tanga. Nabudol ka eh. 'Di ba, men? Yun sana naiintindihan, Yung mga may kaidara na nanonood sa akin, naiintindihan niyo ba yung sistema na to? Kasi kadalasan ang mga nagagalit diyan, sa bagay, ito hindi naman matanda ito, 'di ba? Pero kadalasan matanda yung nabibiktima eh. Or yung hindi alam yung proseso. 'Di ba? Anyway, next tayo. Ito yung camper. Dito nga tayo.
Ito kahapon, medyo nahapyawan ko na ng content ito kahapon eh. Yung camper na sinuntok ng ano nung nung taga bundok o yung staff nung campsite. Play natin to. Humugot, sinuntok. Kasi ganito yan. Yan ang inabot. 'Di ba uso yung yung huhugot ka sa yung sa bundok kasi parang ano yan eh, ginagawa yan ng mga sa movie ginagawa kasi yan eh. So ginaya yung sumisigaw, yung halimbawa ikaw ay bigo sa pag-ibig. 'Di ba? Magpe-February 14 na. Bigo ka sa pag-ibig, tapos sisigaw ka, no? Putang ina mo, ano bang name? Ano ba name ni Wonder Woman? Diana Prince, ano? Putang ina mo, Diana, niloko mo ko. Yung mga ganon, di ba, parang uso yon yung sisigaw ka sa bundok. Meron nga, may restaurant nga, I don't know kung saan, napanood ko yung babasagin mo naman yung plato. Or let's say, halimbawa, galit ka sa boss mo, or parang sobrang dami ng problema mo, isisigaw mo. Therapeutic daw yan eh. Yung ganon. Ito nangyari. Di ba? Ng isang camper na isinigaw ang sama ng loob sa bundok sa Rizal. Hindi kasi nagustuhan ng isang staff ng campsite ang pagmumura ng camper, kaya raw siya sinuntok. Nakatutok si Oscar Oiga. Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok! Tugug! Ba't nananakit kayo? Sa ganyan Anong minumura mo? Yung bundok. Sinuntok siya. Kasi nung kung mapapanood nyo yung mismong video nito, dali lang, hugutin natin yung mismong video nito. nauwi ang pagsunod ni Kahapon, nahapyawan ko na to eh. Pero dito medyo malinaw na kasi yung reason. Saan na ba ito? Na-save ko ba? Hindi ko yata na-save yung yung... Anyway, balikan nyo na yung video ko kahapon. So, ang istorya niyan, bakit ka nagmumura? Bakit kayo nagmumura? Sinisita sila nitong staff. Ang akala kasi nung staff, minumura sila. sa kasabihan ng ilang huwag kimkimin ang sama ng loob at nakagawi ang pagdayo pa sa mga bundok para dun ipagsigawan yan. Broken-hearted kasi si Don. Hindi pala siya babae, LGBTQ+. 32 anyos, kaya naglabas ng hugot habang nasa isang campsite sa Taling Rizal nitong Lunes. Nagsisigaw po ako, sabi ko, sakit-sakit. Ba't ginawa niyo sa akin to ganyan-ganyan? Which is yung mudok po talaga yung minumura ko. Broken-hearted po kasi talaga ako. May boyfriend po ako, tapos stress din po ako sa buhay, daming problema, daming iniisip. Kaya po, nung nagsisigaw ko po yung problema ko doon. Pero imbis na gumaan ang kalooban, nadoble pa ang kanyang sama Pag member ng LGBT, ilan lang talaga yung true love, Diba? Anyway. ng loob nang kumprontahin ng isa sa mga staff ng campsite. Labas lahat! Uy! Hindi kailangan. Hindi namin kailangan. Makakagalan. Hindi ko lang po kami doon sa bundok. Hindi, mali. Paano pong mali? Nagbumura kayo. Sino mo binumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok! Tugug! Ba't nananakit? Sino minumura mo dito? Yung bundok. Akala niya kasi, so malinaw dito ang issue yung pagmumura. Pagmumura yung issue. Akala ni Kuya may minumura doon. Sinuntok ngayon ni Parang, sometimes, ewan ko ba? Hindi, kasi, siguro, hindi aware si Kuya na may ganun trend. 'Di ba yung mga ganyan? Bakit kayo? Sa sobrang sama ng loob ni Don, nasugod niya tuloy ang nasabing staff. Kuya, ganyan po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Sige, kuya! Malaki pinayaran ka ba? Puntok mo ako! O sige! Malaki pinayaran ko dito! Bakit malaki minaya? Bakit yung Nakuli na malaki bundok! Ba't mo kami minumura dito?
'Di ba? Hindi naiintindihan kasi ni kuya. Sabi ko, ba't mo ako sinaktan? Nagbayad ako dito, nagbayad kami dito. Totoo nga naman yun. Okay naman. Nagbayad ka nga na, ba't ka sinaktan? Whatever the reason, di ba? Unang-una, okay lang sana kung ikaw yung binugbog nito ni LGBTQ. Gaganti ka, di ba? Siya yung unang nag-ano sa'yo. Kaya lang, out of nowhere, dahil siguro feeling nung staff piniloso po siya, ano? Halatang hindi talaga alam nung staff kung ano yung trend na yun. Nyo kami dito, ba't nananakit ka? Sumusuntok po ako, pero hindi naman po tumatami yung suntok kasi nasasalan niyo naman po. Yung araw ding yon, sa presinto ang landing ng nasabing staff. Nakaharap ko siya habang nakakulong sa Tanay Police Station, pero tumangging magbigay ng pahayag. Pero sa paliwanag niya umano sa mga pulis, Ang umagang-umaga yun, mga 6, more or less 6 a.m. ng umaga. May natutulog pa na ibang guest, mga katrabaho nila doon, mga pamilya na malapit doon sa campsite. Nagbago na naman yung reason niya, ano. Ang unang reason niya kasi, akala niya, minumura sila. So, nung nahimasmasan at nalaman niya yung real reason, biglang iniba na yung istorya na may natutulog na daw ng maaga. Granting, no? Granting na ganon. Dahil staff ka doon at guest mo yan, or kliyente nyo yan, or customer nyo yan, nagbabayad yan, siguro sabihin, ma'am, sorry po, may natutulog pa pong iba. Baka po magising. Dapat yun ang sasabihin eh. Kaya lang, ang ano dito kasi, na misunderstood ni kuyang staff, hindi niya na lang inamin. Sinabi niya na lang kunyari na may mga natutulog pa. 'Di ba? Parang kahit sa amin naman, standard naman yan. Pag may maling ginagawa yung customer, sasabihan mo na maayos. Katulad doon sa pag sa mall, ano, may nagvi-video kasi sa mall eh. Approach ng guard namin yon. Ma'am, sorry, bawal po ha. Pinagsabihan po kasi kami na bawal po na mag-video dito sa loob namin. 'Di ba? Okay naman yon. Kasi kung ang reason talaga, alam mo, maingay may natutulog, yun dapat ang approach eh. Ma'am, sir, pasensya na po kasi may mga matutulog pa. I'm so sure magko-comply naman yun. Siguro yun nga, sa pagiging hindi niya siguro naiintindihan kung ano yung ginagawa. 'Di ba? Na parang ayaw niya na maisturbo. naharap sa reklamo. Pero alam ko, pag sa open space na yon, kahit sumigaw ka doon, hindi nakaka-istorbo ang sigaw nun eh. Pag sa open space, lalo na kung bundok pa. Correct me if I'm wrong ha. Yung mga taga-bundok, I mean, ako taga-bundok din ako dahil nakatira ako sa Mindoro eh. May mga bundok din sa amin eh. Di ba pagka ganyan, pag sumigaw ka, hindi naman ganun kaingay? Tama? Dahil open space eh. Pakikorek ako ha, yung mga nakatirad sa ganyan. Lamang slight physical injury ang nanuntok na staff. Dahil naghihinay-hinay po siya. Pwede niya naman po kami tanongin eh. Kaya paalisin niya kami na ano, hindi po yung kagad ka siya iinit ang ulo bila siya mananakit. Sa kanilang Facebook page, nagpaabot naman ng kanilang paumanhin ang pamunuan ng nasabing campsite para sa inasal ng isa sa kanilang staff. Hindi umano ganito ang iba nilang tauhan. Sabay pagtitiyak. Wala eh, ma-stereotype na kayo niyan eh. Ito yung nararanasan kadalasan ng Jollibee. Yes, no? Totoo naman yung sinasabi nila na lahat naman ng tao doon ay hindi naman ganun siguro ang attitude. May mga mababait naman din siguro. Nagkataon lang na medyo iba yung umano kay kuya or kay ate, yung sa LGBTQ. Medyo iba yung humarap doon. Kaya lang, hindi mo na masisisi yung ibang tao na isipin na lahat kayo ay ganyan. Kasi under your watch yun eh. Under management nyo yun eh. Parang ganito yan ano. Alam nyo yung insidente ng Jollibee? Sa isang restaurant lang nangyari yung, alam nyo yung fried towel? Dati, yung nag-viral na may towel na prito. Tapos sinerve dun sa customer. 'Di ba? Iisang branch lang ang ang gumawa noon or nakagawa noon.
Lahat, buong Jollibee nahusgahan. Kasi ano yun magre-reflect talaga sa buong kumpanya yon yung ganon. Yung ganong kagaguhan. Kaya hindi mo rin masisi talaga yung tao na isipin ganon na kayo lahat. Kaya yun ang pakakaingatan talaga pagdating sa business. Kasi yung branding talaga inaalagaan ng branding 'Di ba? Kahit nga let's say halimbawa ito napanood ko to sa Bitag, yung sardinas naman. Yung sardines, yung ligo ba 'yon? Or kung anong sardines 'yon, may nakitang ulo ng daga dun sa pinandirian ng nun, ang brand na ligo nun. Kahit isang lata lang yung isang batch lang yung nagkaroon ng ulo ng daga, 'di ba? Nagre-reflect kasi sa branding 'yon. 'Di ba? Yun lang naman. Na hindi na mauulit ang kaparehang pangyayari. Para sa GMA Integrated So next, ano pa ba yung next issue? Ito yung nag-viral, yung nag-shashabu. Nahuli. Ito siya, hindi ko pwede i-play kasi ito. Marami nagpapasa sa akin ng video nito. Yung nag-shashabu. Di ba meron pa isa? Ba't nauuso yan, Ba't ba gagawa kayo ng kagaguhan? Ba't kailangan i-video nyo pa yung sarili nyo? No? Mga idol, muna na siya. Katong live, Kilala mo? nagsuyok, nadakpan ra. Okay na Ako siya. ato sa sir hinimuan na video. Oo. So ato nga cellphone kay Dindin. Okay. Ano pa ng Redmi. Oo. So video ko lang tiya sir akon kaugalingon. Oo. Kay tungod ang akon expect akon tiya private na nga cellphone. Oo. So wala tiya expect na kuhaon ato nga cellphone ni Dindin. So nagamba ko nga Hindi, actually, nililigaw niya yung issue Wala namang pakialam doon kung kinuhaan ka ng private. Nakita na nagsashabu ka, yun lang yun. Kaya binidyo ka ng palihim, sabagay, pwede mo i-demanda yun ng siguro, sa privacy. Kaya lang, na ewan ko, magdidemanda ka pa. Pero right mo yun, di ba? Na videohan ka, ayon sa kwento mo, na videohan ka nang hindi mo alam, nang walang permiso sa'yo. Pero hindi kasi yun ang issue Ang issue dito, nagshabu ka. Diba? Kaya na-videohan ka ng lihim or hindi, nagshabu ka pa rin. Walang bearing yung argumento mo. din ko kuhaan mo cellphone, pwede nga may pang-Erison ko da. Okay. Kasi kung may ara ko daya exclusive So ikaw tayo nagagamit yun man. Isang cellphone sir. Parang nag-roro ka gin-video mo pag-roro mo. Oo sir, din video ko yan sir. Kaya wala ko yan expect na magbulgar sa amo na yan sir. Binidyo pala niya. Bakit kailangan i-video niya yun, Hindi, anong purpose, bakit kailangan mo i-video ang sarili mo na ganito? Ano yung, na hindi mo na, sabi mo, hindi mo na may i-upload? Or pero bakit binidyo mo ang sarili mo? Diba, hindi ko naintindihan, tapos maninisi kapag kumalat. In the first place, ba't ka nga naman nag-video, Naintindihan ko yung mga may sex scandal, 'di ba? Parang gusto nilang anuhin yung moment ng partner nila. Kaya binidyo na unexpected na ikakalat. Pero itong yung pagsashabu, anong dito? Hindi ko naiintindihan. Ba't kailangan i-video mo yung sarili mo, Last na to last na tong content na to or itong issue na to. Yung pag-akyat ng puno para sa content daw na uwi sa trahedya. Ano to? Para lang yan sa mga immortal na katulad ko, Boy Lood. Tingnan nyo. So nasa taas siya ng puno, tapos papalakulin nung
Yung kasama niya. Ayaw, tanawa. Huwag yung gagalawin. Tanawang kamot. Hawak-hawak na yung bumagsak, naipit itong kamay. Dong, atas sini na dong. To sini na dong. Paliog dong. Content ba nila yung first aid? Gilang kay dalon na ka namo hospital ron. Ano ba to? Scripted ba to or totoo? Dahil sa challenge ng kanyang kapatid, umakyat ng puno ang content creator na si Jan. Ngunit ang dapat sana'y simpleng content na uwi sa trahedya matapos siya mahulog at mabalian. Ano yun? Hindi ko naiintindihan. Ano ba? Ang content ba talaga na first aid? Ano ba to? Scripted ba to? Or totoo? Hindi ko maintindihan. Abangan daw yung kwento eh. Abangan nga natin yung kwento. Minsan alam mo, sa higpit ng competition ngayon sa sa social media, yung syempre, kailangan maging angat ka eh, no? Mahirap talaga tumin eh, pagka halimbawa yung hinabol mo na maging sikat ka, yung hinahabol. Kaya ako hindi ko hinahabol yan eh. Kung ano lang ang masabi ko, salamat kung marami manood, di ba? Salamat kung pero yung hahabulin mo na mapansin ka ng tao. Di ba? Kahit kailan hindi ako naghikayat sa inyo na isubscribe ako eh. Kasi darating naman yan kung darating yan eh. Di ba? Maganda, mag-enjoy na lang tayo kung ano mapag-usapan natin. Boring man mapag-usapan natin, wala naman tayong magagawa kung ayaw yung pinag-uusapan. Pero yung ano ba ito? Kasi syempre, kadalasan, alam nila na malaki kasi ang kitaan dyan pag nag-click ka. Katulad ni Boy Tapang, di ba? Mayaman na si Boy Tapang ngayon. So itong mga amateur content creator kasi, yan, gagawa yan ng paraan para mapanood sila na minsan hindi na maganda. 'Di ba? Yung para lang kung tutuusin ito mga ganitong bagay yung wala namang substance to. Minsan kasi may mga content creator na wala namang substance na yung importante matawa ka lang. 'Di ba? At least na-entertain kami. na natatawa ka lang kasi siguro naintindihan ko din naman lalo na yung mga OFW, no? Malungkot doon. Syempre, ito napapangiti sila sa mga ganitong content, yung matatawa ka. Kaya lang, worth it ba na ganyan? Okay lang sana kung milyones yung milyones yung kikitain mo niyan eh. Dadaan pa sa maraming proseso yan. Kailangan marami pa mag-share niyan bago mapanood yung video mo. 'Di ba? At least ito parang worth it yata kasi mafi-feature sila sa GMA eh. 'Di ba? Anyway, hindi natin alam ano ba 'to, scripted ba 'to or may catch ba yan bandang huli. So, yun lang po muna Hoy, maraming salamat sa panonood sa akin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.